Tayo po'y dumako sa isang panalangin. Muli po kami, O Diyos, na nagsusumamo sa mga oras na ito sa tugatog po at taluktok ng aming pananambahan. Kayo po ay maparangalan sa aming kalagitnaan at dalangin po namin ang banal na Espiritu na samahan kami. Udyukan kami, O Diyos, at turuan ng mga katotohanan mula sa iyong salita. Gamitin mo, O Diyos, ang iyong lingkod sa pangangaral ng iyong salita at ang kapurihan at ang karangalan ay mauwi sa iyong pangalan, sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Kung kayo po ay isang tao na naganib ang inyong buhay at sa kalagitnaan, never suddenly a hero appears at tinulungan kayo. Hinango kayo mula sa isang tiyak na kamatayan. Maaaring nahulog po kayo sa riverbanks. Sa panahon ng tag-ulan, siyempre. Kasi ngayon po tag-tuyot-tuyot eh. Malakas po ang agos. Kahit po kayo marunong lumangoy, subalit dahil po sa malakas ang current ng tubig, ng ilog, nilalabanan niyo ang malakas na current na ito. Ito po ay dahan-dahang nagsasanhi ng pagkahina ng inyong katawan at nagpapanik na ang iyong buong kaisipan sapagkat wala kang kakayahang isalba ang iyong sarili. Hanggang all of the sudden, may isang taong nagbato ng isang net na iyong maaaring kapitan. At ito ang nagligtas sa iyo mula sa tiyak na kapahamakan. Ano ang iyong magiging tugon? Sasabihin mo ba, uy, salamat, nag-abala ka pa. Ganun ang iyong magiging tugon? Hindi ba't ikaw ay taus-pusong magpapasalamat, maaaring may pagtangis, pagyakap ng pagpapasalamat dahil sa isang yugto ng iyong buhay na ikaw'y nasa bingit ng kamatayan o sabihin nating tiyak na kamatayan, ay nakaranas ng pagliligtas. Sa kabilang banda, just like 3 weeks ago, a real life story. The 3 weeks ago in North Caloocan, a motorcycle rider ay nag-slide. Tinulungan ng isang 18-year-old student. Matapos siyang tulungan mula sa kanyang aksidenteng pag-slide, binaril, patay. I really don't know if you know that story. Magkaibang senaryo. Parehong tumulong, subalit magkaiba ng tugon. Doon sa una, ay ma-appreciate mo yung ginawa ng taong tumulong. Doon sa pangalawa, kamumuhian mo yung taong tinulungan. Well, the second illustration, which is a true-to-life illustration, you could Google it to the news to find out the scenario. It speaks of what is the true condition of man. That man, in his deprived nature, is wicked, sinful. And that is what the texts are saying from verses 1 to 3. The depravity of man, the hopelessness condition. In verse 4 to verse 6, we will see the divine initiative. And in verse 8 to 10, we see the divine salvation by grace through faith. Ito po ang tatlong bagay na nais ko pong bigyan nating pansin. Pag-aaral dito po sa mga tekstong ito. How come the second illustration, siya na yung tinulungan
Siya na yung inalalayan, inagawan pa niya ng kasamaan. Pero minsan, napakadali nating mag-judge. Napakadali nating magkomento. In fact, I for one, nung mabalitaan kong ito, napailing ako at nalungkot din ako dahil in the other side, totoo naman na talagang it's the description, the characteristic of the depravity of man. But you know what? That is also the situation, even the people of God in the Old Testament. If you turn your Bibles in Isaiah, turn your Bible please in Isaiah chapter 1. The very first chapter. Particularly in verse 2, dinggin mo o langit o pakinggan mo o lupa, sapagkat nagsalita ang Panginoon. Ako ay nag-alaga at nagpalaki ng mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. Nakakakilala ng baka ang kanyang Panginoon at ang asno ng sabsaban ng kanyang Panginoon, ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala, ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Verse 4, bansang makasalanan, bayang puno ng kasamaan, anak ng mga gumagawa ng kasamaan, mga anak na gumagawa ng kabulukan, tinalikuran nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal na Israel, sila'y lubusang naligaw. This is the description of the ancient people of God. Israel. Bakit po nasadlak ang kanilang kalagayan sa ganitong karanasan? Look at the description na binanggit ni Propeta Isaiah. It's all in the negative form. Walang positibo. Kung paano pinag-aralan natin ang Psalms 19 verse 7 to 9 na description ng salita ng Diyos na puro positibong mga pananalita, ito kabaligtaran. Ipinapakita ang description ng tao. At dito mahahango natin ang dalawang bagay kung bakit nangyari sa kanila. Ang sabi dito ay hinamak nila o tinalikuran nila ang Panginoon at hinamak nila ang banal na ang banal na Diyos ng Israel, kung bakit ganito po naging nangyari. Basically, yan ang isang bagay na dapat maunawaan ng tao eh. Ano ba talaga tayo sa harapan ng Diyos? Ano ang ating kalagayan? The problem right now, many churches and other Christians believe that man is not spiritually dead. Man is spiritually sick or ill. Kaya nga, minsan, ang konsepto ng tao, pagdating sa usapin ng kaligtasan, dapat may bahagi dapat ako eh. Dapat may i-share ako. Dapat may konting portion ako na maiaambag. We have that kind of baggage in our mind. Bakit? Probably because of our exposure. Probably because of our exposure in the social cultural mindset. Na ang ating kaisipan na kapag you work, it will correspond results or rewards. Totoo naman po yun, di po ba? Totoo yun na in the realm of work, or probably among our athletes, great athletes na we admire, sports icon, na kung saan ay kinahangaan natin sa kanilang husay, pero deep inside, bakit sila na-develop ng ganung husay? It's because of hard work. There's so much time, of training, they invested to master their craft, and they are just benefiting from those hard work.
Or di kaya ang isang diligent student na yung mga kabataan natin dito ay we keep on encouraging. Mag-aral ka, pagbutihan mo, and it will pay off later. Which is true. Magtrabaho ka, magsipag ka, and then you will have some promotion and earn. And you will have achieve your dreams. Which is true. But the problem is that kind of mentality, dinadala natin maging sa usapin ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. And that is one of the biggest problems. Many churches and many Christians don't believe that man is spiritually dead. Ang akala nila may sakit lang, may karamdaman lang. Na kapag ka ang iyong kaisipan patungkol sa kondisyon ng kaluluwa mo sa usapin ng kaligtasan sa harapan ng isang banal na Diyos, kapag kayo may sakit, anong gagawin mo? Magpapakonsulta ka, mag-e-effort ka, maghihintay ka sa kanyang clinic, maghihintay ka sa kanyang time. At kapag dumating na yung time ni doktor, magkukonsulta ka, sasangguni ka, magre-reseta siya, bibilin mo yung gamot, iinumin mo religiously yung kanyang mga payo, and then you will make well. Or di kaya kung medyo mas serious ang iyong condition, you will be rushed up to the medical emergency room, hospital emergency room, and then you will be treated probably in ICU. They will be giving you medicine to make your body recover, and after some time, you will be discharged. Sometimes, ganun po ang kaisipan ng karamihang mga Kristiyano at nakalulungkot maging ng mga iglesia na hindi kumikilala kung ano ang tunay na sinasaad ng salita ng Diyos patungkol pagdating sa kanyang spiritual na kondisyon sa harap ng Diyos. Dagdagan natin itong mga mindset na ito na work equals rewards, pilit nating isinasaksak itong mga bagaheng ito. Yes, it is true in the realm of the physical, in the realm of education, in the realm of our employment, but in the realm of spiritual aspect, Ephesians chapter 2 verse 1 and 3 tells it all. The true spiritual condition of man. Aminin mo man o hindi, dinideklara sa iyo ng salita ng Diyos ang ating tunay na kalagayan. Ang sabi dito, patay. Kayo'y nooy mga patay sa inyong pagsalangsang sa kasalanan. Naulit po yan, verse 5. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng pagkahiwalay. It is our spiritual state. It is our spiritual condition that we are all dead. And the question is, what can a dead man can do? Sa isang seminaryo, yan po ang unang question na kagad sinabi ng isang professor sa kanyang seminary class, Doctrine of God. In the very first day, with these students, itong kanyang sinabi, tell me, what can a dead person can do? Isang matahimik na classroom ang walang makasagot. And after some time, isang estudyante sa likod na nagsabi, the dead man can do only one thing he can do. To stink. Mamaho. Yun lang ang pwede niyang gawin. Mamaho. Kumaho. Na habang tumatagal ang isang bangkay na hindi na imbalsamo, na hindi na preserve, ito ay mauuwi sa kanyang decomposition. Ito ay mamamaho. Nais kong ipabatid sa inyo sa mga bata o matanda na narito, lalaki at babae, sa mata ng Diyos, sa harapan ng hukuman ng Diyos, ganito ang ating spiritual na kalagayan. We are dead. That is a very clear description in this particular text na pinapakita ni Apostol Pablo. Not only that,
Kung titingnan po natin sa susunod na mga kabanata, turn your Bibles in the same book, chapter 4. Ephesians o Efeso, chapter 4, verse 17 to verse 18. Kaya't sinasabi ko sa ito na pinatotohanan ng Panginoon. Kayo'y hindi dapat lumakad na gaya ng mga hintil sa kawalang saysay sa kanilang pag-iisip. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay na hiwalay sa buhay na Diyos. Dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa kanilang katigasan ng kanilang mga puso. Here is another description of a spiritually depraved man, an unbeliever. Walang ugnayan sa Diyos, walang pagkatakot sa Diyos. An unbeliever in his darkness state. Futile minds, darkened understanding, alienated from the life of God, ignorant, hardness of heart. So just imagine, tingnan niyo yung mga description ng isang taong walang pagkatakot sa Diyos, walang paggalang sa salita ng Diyos, at walang ugnayan sa Panginoong Jesucristo. Kaibigan, mga magulang, mga bata at mga anak, yan ang maliwanag na tinuturo sa talatang ito sa unang mga naunang talata. The hopeless condition of man, the deprived nature of a man. Ganyan ang kalagayan mo. At wala kang kakayahang baguhin niya. And that's the reason of verse 8 of chapter 2. Pinapaliwanag ni Apostol Pablo, hindi sa inyong gawa ang inyong kaligtasan, ng inyong katwiran. Hindi sa inyong natural effort, not your physical effort. We have to understand, you have to accept the fact that we are depraved, that you and I are depraved with sin, that we are all dead spiritually. In fact, John 3:19 says, men love darkness rather than light. In our own spiritual capacity, we cannot able to choose nor to come to God. Wala kang kakayahan, kaibigan. Kagaya mo nang ikaw ay nahulog doon sa rumaragasang ilog. Na bagamat ikay nagpupumiglas, pero your effort is nonsense. Futile. Dahil on the end of that river is death. Think of yourself is on that particular situation. Rumaragasa. At hindi mo kayang isalbahan yung sarili. You cannot go against nature. And that is exactly the picture of your mind. But the beautiful thing is, our text does not stop there. Here is the second point in verse 4, the divine initiative. As we go back in our text, verse 4, ngunit, the word ngunit, or in English, but, a conjunction, a word of conjunction of contrast. When the word but is used, it refers to a contrast. Nagkonsulta ka, pa-blood works ka, ina-interpret mo sa doktor, sabi ng doktor, okay itong parameters ng section na ito, okay. Negative ang iyong urine, walang blood, other aspect ng iyong creatinine, yung iyong FBS ay slightly elevated pero manageable.
Hindi sinasabi mo ng magandang aspect eh. So ikaw naman, medyo nakangiti ka, nakakahinga ka, pwede pa ako mag-eat all you can. O pwede pa mag-milk tea. Okay pala, nasa border pa, manageable pa, pwede pa. Ang susunod na salita, but, that's the problem. After a statement, the but is a contrast. Here we see, in verse 1 to 3, is a negative statement, but in verse 4, there's a but, a contrast. A beautiful contrast, mga kapatid. Ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyayang kayo'y naligtas. So babalik po ulit ako, what can a dead person do? To stay. But that dead person came to life. Why? And how? Our text says it is divine initiative. Salvation is a divine initiative. Salvation is of the Lord. From first to the middle, up to the very last, it is all of God. Ni wala kang pwedeng pagitan na pwede mong sabihin na at this point, uy, ako to. Even our Christian life, we cannot boast nor brag sa usaping ito ng ating kaligtasan. But God, rich in mercy, magnificent in love, made us alive together in Christ. By grace, we have been saved. We have been raised up and seated at the heavenly places with Christ. You know what is remarkable about salvation? Hindi lang ikaw iniligtas mula doon sa tiyak na panganib na lumaragasang ilog. Naligtas ka na. Ang nagligtas pala sa'yo, presidente ng Pilipinas. Hindi lang ikaw basta niligtas at umuwi ka na. Dinala ka sa Malacanang. At pagkatapos doon, dineklara ka pa niya na kapatid mo, si Sandro Marcos. Wow! Di ba? Actually, that's the point eh. You are seated in the heavenly realms. We are co-heirs with Christ. That is the position of a believer in Christ. Pero how come napakaraming tao ayaw ng ganung klaseng pribilehiyo? They are just like the people in the time of Isaiah. Sinful nation. Rebellious. Evildoers. And the cross of Christ is the only proof of His demonstration of His love. Ito pong rich in mercy and magnificent love. Siksay of the cross, tetelestai, it is done, it is finished. But how come napakaraming tao na bagamat narinig niya yun, pilit nilang isinasaksak sa karili yung, hindi, baka may pwede pa rin akong gawin. Baka may pwede pa rin akong iambag sa kaligtasan. Yung pagsisimba ko, yung pagtulong ko, yung pag-abuloy ko, yung paglilingkod ko sa iglesia. Baka ito'y maaaring ambag para kalugdan ako ng Diyos. Kaibigan, kung ganyan ang iyong mentalidad, sinasabi ko sa iyo, sayang ang iyong mga paglilingkod. Sayang ang iyong mga pagpapagal. Sapagkat hindi yan ang paraan ng kaligtasan.
May puwang at may lugar para sa ganyang mga mabubuting gawa. Verse 10, mamaya, makikita niyo yan. Pagliligtas muna at paggawa. Our Roman Catholic baggage is we earn our salvation through good works. And that's our third point. Divine salvation by grace through faith alone. So here we see three things. The depravity of man, the divine initiative of God, and the divine salvation by grace through faith. Salvation isn't not your doing. It is God's gift. Not based on works, so that nobody can boast. Kaya nga, ang Diyos ang bumuhay. Wala kang maaaring ipagmalaki, wala kang maaaring idepensa, wala kang maaaring ikatwiran. The more na nangangatwiran ka, the more na hindi mo naiintindihan ang ginawa ni Kristo sa krus. The more na hindi mo naiintindihan yung tinatawag na ultimate substitute. Yung perfect sacrifice. Yung propitiation na napawi ang puot at galit ng Diyos. You don't understand those things, those terminology, those biblical terminology about what's the meaning of the death price. Because you keep insisting, there is a little bit something in me. Na gusto mong igiit na we have that fatal attraction in doing things. Yes, in the realm of education, in the realm of sports, in the realm of employment. All those work equals rewards are applicable. And it must be pursued. By the way, huwag niyong isipin na dinidiscourage ko yung mga attitudes of discipline and hard work and training. Ang sinasabi ko lang mga kaibigan at mga kapatid, yung konsepto natin sa lipunan ng hard work equals results, hindi mo pa pwedeng i-apply the same principle in the spiritual realm. Sa spiritual realm, hindi uubra yung ganung klaseng mindset. Dahil mauuwi ka sa salvation by works. Because the Bible says salvation is by grace through faith. It's either you put your trust to the death of Christ. Yung salitang sampalataya, the word taya, ilalagay mo ng buong. Tataya ka dun sa kamatayan ni Kristo. Sasampa ka at itataya mo ang iyong sarili dun sa ginawa ni Kristo. Wala kang iiwan sa iyong sarili. Yun ang hinihingi ng Diyos na tugon sa mensahe ng Ebanghelyo. Bilang maliwanag na aplikasyon at hamon, kinikilala mo ba na ikaw ay dating patay sa spiritual mong kalagayan? Hanggat hindi mo kinikilala na ikaw ay patay sa spiritual na kalagayan, I can even say to you at this very point, you don't understand the biblical teaching of salvation. Aral pa more. Basa pa more. Makinig pa more. Why? Romans 10:17, di ba? Faith cometh by hearing of God's word. Keep on attending. Keep on praying. Keep on listening. It is just like one time, Lydia is faithfully attending. A group of women
in a riverbank. And then one time, there is a invited preacher, Paul. Acts 16:13, it says, and the Lord opened her heart. It may be this particular day. Diba? That's why this kind of invitation, hindi ko rin pinalalampas eh. Bagamat pagod na ako. Nangarap na ako kayo ng umaga. Dahil I take this an opportunity. These are God's providence in the making. Pwedeng ulitin ng Diyos ang bagay na ito. Na ako'y gamitin at kasangkapanin niya kahit ako'y isang hindi worthy vessel. Kapatid, kaibigan, ako'y makasalanan kagaya mo. Working progress din ako. Subalit siya ang tumawag sa akin bilang tagapangaral at tagapagturo ng kanyang salita. I'm just a mouthpiece. And I'm just heralding this truth to bring conviction into your heart. And I'm using the word and only the word. Gaya ng sinabi natin kanina at pag-aaral natin sa atin kanina sa Sunday School. The word of God is sufficient in matters of redemptive purpose of God for the salvation of man. And make it lingers into your ear and penetrate to your hearts and soul. These three important things from this text. The depravity of man, the divine initiative of God, and the divine salvation by grace to faith alone in Christ Jesus. Tayo manalangin. Kasangkapanin mo, O Diyos, ang iyong mga salitang naipahayag. At ikaw ang tumawag sa mga babae at lalaki, bata man o matanda. Buhayin sila, O Diyos, spiritually. Ibangon sila, O Diyos, mula sa kanilang kabulukan. Ibangon sila, O Diyos, mula sa kanilang patay na kalagayan. Naway sila'y tumugon sa panawagan ng pagsisisi pananampalataya. At sa iyo ang lahat ng kapurihan at karangalan sa pangalan ni Kristo Jesus.